Paano ba ang tamang proseso ng pagbili ng endangered species? Okay po mga kahati, so ito po yung ating pag-uusapan patungkol po sa tamang paraan at tamang proseso ng pagbili ng mga endangered species. Pero sa mga ibon lang po na yung mga endangered species po ang ating pag-uusapan mga kahabi. At ganoon din po, itugon din po natin sa mga katanungan ng ating mga kahabi ang ating paksa, ang ating topic regarding po sa buhay mag-iibon. Okay po, so mapagpalang araw mga kahabi. Welcome sa Olen Aviary at iba pa. Okay po, at kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, so ang pag-uusapan natin ay tugon din po sa mga katanungan ng ating mga kahabi para meron silang kahit sa maliit na kapamaraanan ay makapulot sila ng mga idea o mga steps para po sa tamang pag-avail o pagbili ng mga endangered species. Gagaya po ng tanong ng ating kahabi na si Andre Dennis Nogrea D. Boss, as lamang po ng inyong recommendation, kapag ang ibon na nabili ay walang papel, posible po ba na makakuha ng permit para sa mga ibon na walang papel? Okay po, so ito po yung ating tanong ng ating kahabi na si Andre Dennis Noriega D ng Batangas. Okay po, so mga kahabi, ito po ay masamang balita na hindi po pwede na magkaroon ng papel ang ating mga inaalagang ibon na walang kaukulang dokumento. So yun po ang problema sa ating mga mag-iibon na hindi nalalaman kung ano po yung tamang proseso para magkaroon ng legal documents ang ating mga inaalagang ibon. So dapat bago natin pasukin ang pag-aalaga ng ibon ay sa una pa lang ay alam na natin ang hakbang. Kung ito ba ay kinakailangan parehistro, kung kinakailangan sa pag-avail natin na kailangan ng papel. So yun nga, nakakalungkot kahabi na marami sa ating mga mag-iibon na hindi pa rin alam kung ano yung tamang proseso sa mga ganitong uri ng mga endangered species. Dahil hindi po tinitolerate ng DENR na mag-possess tayo ng mga illegal species. So yun po ang nakakalungkot mga kahabi. So ganun pa man ay dapat doon sa mga baguhan natin mga kahabi, kung papasukin nyo ang larangan ng pag-iibon or mga pag-aalaga ng mga endangered species, ay kailangan po ay alam natin ang hakbang, yung tamang proseso ng pagbili ng endangered species. Doon po tayo mag-apply doon po tayo mag-avail or mag-acquire ng mga ibon doon sa mga legit breeders and sellers na merong mga CWR holder at W-Farm permit holder. So dahil sila lang po ang makakapag-issue ng mga dokumento ng DOD, DOS or official receipt upang itong requirements natin, itong ating mga na-avail sa mga CWR holder at W-Farm permit, ito po ay requirements para sa makakuha naman po tayo ng CWR sa DENR. Okay po, so Andre Dennis Nogriega D ay nahihirapan po tayo na makakuha. Ngunit, mas mainam po, wala po ako sa posisyon ng DENR kung ano po yung hakbang. Mas mainam po na tayo ay makipag-ugnayan sa DENR upang gabayan tayo ng tamang proseso. Dahil wala po akong authority kung ano yung dapat hakbang. Ang sa akin lang po, yung gusto kong maibahagi, yung mga tamang kapamaraanan. Pero regarding po sa tanong ninyo na yung ibon ninyo ng endangered species na walang papel, kung anong dapat hakbang, ay makipag-ugnayan po kayo sa malapit na DENR sa inyong lugar upang sila po mismo ang tumugon kung anong hakbang ang inyong gagawin. Okay po, sa akin mas mainam po sa papasok sa mag-ibon ay siguraduhin na natin kung tayo mag-aalaga ng mga endangered species, sa una pa lamang po ay tama na po yung ating gagawin. Okay po, mga kabi,
Maraming salamat. At ganoon din po sa tanong ni Ferdinand Garcia. Good day po, kahabi. Ask ko lang po kung magkano ang proven pair ng GCC sa ngayon. Okay po, so shoutout po sa iyo, kahabi Ferdinand Garcia ng Orani, Bataan. Okay po, so sa mga taga Orani, shoutout po sa inyo. Sa GCC naman po tayo, kahabi, ay marami pong mutation ng Green Chick Conure. So sa mga proven pair na pinakamura na lamang po, ang ating isi-share ay nasa 5,000 to 6,000 and up. Yun po ang ating pinakamura. Ito po yung normal green na GCC or Green Chick Conure. Pero mga kahabi, Ferdinand Garcia, depende pa rin po ito sa breeder, sa seller. Kung proven pair, pero ito po yung aking marirekomenda na normal green ay aabot po ng 5,000 and up na po. Depende na po ito sa quality. Pero ito na po yung pinakamurang proven pair ng GCC, yung normal green. Okay po, kahabi. So, meron at least, hindi man ito yung eksaktong price, at least nakakuha tayo ng range. Pero meron na kasi ako napagtanungan ng mga proven pair na green, na mga normal, ay ito po yung kanilang range, 5,000, 6,000 and up. Okay po, meron tayong natutunan na kahabi Ferdinand Garcia. At ganoon din po, shoutout sa iyo at Kamangyan Drone Shots. Okay po, so ito si kahabi ay meron din pong katanungan patungkol sa legal na pamamaraan. At Kamangyan Drone Shot, paano po sa DOS di nakalagay ang tunay na presyo ng ibon para maliit lang po ang bayad sa notaryo? So ito po, kahabi, ang may papayo ko lamang po ay kung mag-a-avail kayo sa mga breeder, sa sealer, sa CWR holder at sa W Farm permit, ay kailangan malinaw ang inyong pag-uusap. Okay po? Kasi ang magpo-provide po ng DOS ay ang seller o yung breeder. Tayo mga buyer ay kung ano po yung napag-usapan natin doon sa DOS ay dapat yun ang sundin. Pero kung ilalagay ang presyo na hindi tunay, ay nasa sa inyo pag-uusap na po yan. Okay po? So kung tayo mga buyer, ang in-encourage ko, kung magkano yung presyo, dapat ganun din po ang presyo doon sa DOS o yung deed of sale para wala pong question doon. Kasi nagbayad naman po tayo ng tama. Okay po, nagbayad tayo ng tama sa breeder. So, ilagay din yung tamang presyo. Kasi yun ang price niya eh. Pero kung liliitan, ay parang agrabyado naman po tayo mga buyer. Para lang makasave siya ng babayaran sa notaryo. Okay po? So, nasa inyo pag-uusap yan kung paano ang pamamaraan. Pero sa maayos at legal na pamamaraan, yun ang tama. Okay po mga kahabi at Mangyan Drone Shot. Maraming po salamat sa inyong tanong. At meron pa siyang pangalawang tanong. Okay po, so sagutin natin. Dahil ito po yung tamang proseso ng pagbili ng endangered species. Okay po. So sir, isang tanong pa po. Yung LTP na nakalagay po, kasi doon valid until January 26, 25. Need ko po ba ito iparehistro bago mag-January 2026? Maraming salamat po. Yes po kahabi, kasi ang land transport permit or yung local transport permit LTP ay meron po itong validity. Almost 2 months po ata yung iba 3 months, depende po sa DNR na nagbibigay ng LTP. So sa experience ko po ay ang binigay sa akin ay validity siya for 2 months. So within 2 months dapat po ito yung ating ma-process para maparehistro na po natin yung ating ibon na na-acquire na mayroong DOS at may sasubmit natin sa DNR upang mabigyan na po tayo at ma-issue na po tayo ng CWR or W Farm permit kung ito man po yung ating ina-applyan. Okay po? So kung tayo ay mayroong kaalaman sa mga patakaran, mga policy, rules and regulation ng DNR, ay hindi po tayo malilito. So bago tayo po bumili ng ibon, alamin muna natin kung anong species po yung ating bibilhin. Kung ito ba ay saklaw ng endangered species, ito ba ay sakop ng CITES or non-CITES. Okay po, so dapat alamin muna natin habang
ibon na ating alagaan. Kung ito ba ay dapat kunan ng papers or kailangan hindi na. So, mahirap yung bibili lang po tayo sa mga kaibigan, sa mga pet store na hindi natin alam yung ating binibili ay kinakailangan pala na merong kaukulang dokumento. So, yung tamang pamamaraan, alamin po muna natin mga kahabi yung ating aalagaan na endangered species. At pangalawa po, kailangan po meron itong mga legal documents tulad ng deed of acquisition, yung proof of official receipt, DOD kung ito i-donate sa atin, deed of donation, tapos po deed of sale or DOS. Okay po, kung magkalayo naman po tayo ng lugar, magkaibang probinsya, magkaibang bayan, ito kailangan po ay ang magpo-provide nito yung breeder or yung seller ng LTP o yung local transport permit upang may transport natin yung ibon natin from one area to another area. So meron po mga DNR ngayon na nag-require na po ng veterinary certificate para sa mga alagang ibon natin. Okay mga kahabi, so ito yung mga tamang proseso ng pagbili ng endangered species para pagdating natin sa DNR ay hindi na po tayo pabalik-balik upang mag-provide ng mga dokumento para sa pag-acquire ng CWR or W Farm Permit. Okay po, hope meron nakatulong itong ating video na to sa mga kahabi natin, ng mga baguhan na mag-aalaga ng endangered species. Ito po yung mga tamang proseso na pamamaraan upang maging legal ang ating pag-aalaga. Unang-una po, alamin natin kung ito ba'y magiging pet, kung ito ba'y mag-i-breed natin, at kung ito po pagdating na araw, ito isi-sell. So, kailangan include po ito sa ating mga plano sa pag-aalaga ng endangered species. Okay po mga kahabi, at kung nagustuhan itong video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. Okay po, at don't forget to click notification bell para ma-update po tayo sa mga video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-ipon. Maganda po, maganda ang buhay pag may alagang ipon sa ating bahay. Ganun din po mga kahabi, nais kong i-shoutout. Shoutout po sa inyo mga kahabi, sa mga masugid kong subscribers, sa mga ating mga viewers, sa mga silent viewers natin ng Olen Every at iba pa na patuloy sumusuporta sa ating munting channel Olen Every at iba pa. Shoutout po sa inyo Ronald Saison. Okay po, maraming po salamat sa inyong suporta at shoutout din sa inyo Rico Roque 7000. Maraming salamat sa inyo po sir. Maraming salamat din po sa inyong suporta kahabi at si Mangyan Drone Shots. Okay po, maraming po salamat. Doon po sa tanong niya na matured price na po ba yan? Mga kahabi, sa presyohan ng mga ibon ay depende po ito sa breeder and seller. Young adult, young breeder, iba-ibang mutation, iba-iba rin po ang presyo. Nasa breeder na po at sa seller kung magkano niya i-out ang isang ibon. So, nasa pag-uusap na po natin ng buyer and breeder. Okay po? Wala po itong SRP or wala po itong fixed price na tinatawag. So, mas maganda po mag-usap tayo sa breeder at sa buyer. Okay po? Shoutout po sa inyo Kuya Joms TV. Maraming po salamat sa inyong mga payo. Ito po yung aking mentor sa buhay mag-ibon. Maraming po salamat sa mga advice, sa mga dapat gawin bilang isang mag-ipon. So shoutout din po sa inyo Kuya Joms at kay Kahabi Pilipi Gapate. Maraming po salamat sa inyong suporta. At kay Nikki Yana Jane Iruma, sa aking bunsong anak, maraming po salamat. At sa inyong mama, Nena Tonga Iruma, maraming po salamat. Sa aking may bahay, aking asawa, na patuloy sumusuporta sa ating nakakahiligan at katuwang po ito sa pag-aalaga ng Olen Every at iba pa. Maraming po salamat, Nena Tonga Iruma. At not but not the least, si Kahabi Roperos Word. Maraming po salamat. At ganoon din po kay Nico Salminero. Maraming po salamat Kahabi.
ito po yung aking buddy-buddy sa pag-uusap namin patungkol sa buhay mag-ibon. Nagbibigayan po kami ng mga advice, ng mga kahalagahan kung paano pros and cons sa pag-alaga ng ibon. Maraming pa salamat mga kahabi sa inyong patuloy na suporta. Diba? At kung nagustuhan itong video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Doon po sa hindi ko nabanggit sa sunod na video, ay kayo naman po ang ating isa-shoutout. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!